Magandang hapon sa lahat. Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating pambungad na panalangin. Okay. Sa pagsisimula ng ating paksa, bawat isa sa inyo ay bibigyan ng module. Ang inyong sinagutang module ay ang magsisilbing attendance. So, meaning, if you fail to submit your module within the week, ibig sabihin kayo ay liban buong linggo. Bago natin sisimulan ang bagong aralin sa hapong ito, sasagutan niyo muna ang mga panimulang pagtataya na nasa inyong module. Panuto, bilugan ang titik ng tamang sagot, nasa pahina 1 hanggang 2, item 1 hanggang 5. So, bibigyan lamang kayo ng 3 minuto upang tapusin. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin ang ating layunin sa hapong ito. So, ang ating layunin ay nakaangkla sa MELCS. Una, nabibigyang halaga ang mga gampani ng sektor ng paglilingkod at mga patakarang pang-ekonomiyang nakatutulong dito. Okay, pakibuksan ang inyong mga module. Are you following? Okay, para sa inyong unang gawain, gawain 1, 4 pics, 1 word. Okay, tingnan ang larawan na nasa inyong module o diba dito sa screen. Pareho lang yan. Suriin ang larawan na nasa
screen o nasa inyong module at suplayan ang mga nawawalang letra. So sa tingin nyo, sa 4 na larawang yan, ano kaya ang ipinaipahiwatig nito? Ano kaya? Okay, kung ang inyong hula ay sektor ng paglilingkod, kayo ay tama. Ang 4 na nasa larawan o sa screen o nasa inyong module ay tumutukoy sa sektor ng paglilingkod. At yan ang ating paksa sa hapong ito. Ano nga ba ang sektor ng paglilingkod? Ang sektor ng paglilingkod o paggawa ay isa sa mga sektor ng ating ekonomiya na nagbibigay serbisyo sa transportasyon, komunikasyon, media, pangangalakal, pag-iimbak, pananalapi, paglilingkod mula sa pamahalaan, pampribado man at turismo. Ang sektor ng paglilingkod ay kilala rin bilang ikatlong sektor ng ekonomiya. Ito ang sektor na nagbibigay ng iba't ibang paglilingkod sa mga consumer. Ang mga serbisyo ay maaaring pagdadala, pamamahagi, pagbebenta o paglilingkod sa halip na bumuo ng produkto. Ang sektor na ito ang nagdadala sa buong paggawa ng produksyon, distribusyon, kalakalan, at pagkonsumo ng mga produkto sa loob at labas ng ating bansa. Ayon sa aklat na economics, ang sektor ng paglilingkod ay binubuo ng subsektor. Una, transportasyon, komunikasyon at mga imbakan. Pangalawa, kalakalan. Pangatlo, pananalapi. Pang-4, paupahang bahay at real estate. Pang-5, paglilingkod ng pampribado. Pang-6, paglilingkod ng pampubliko. Para sa unang subsektor, transportasyon, komunikasyon at mga imbakan. Ito ay binubuo ng mga paglilingkod na nagmumula sa pagbibigay ng publiko o pribadong sasakyan ng mga panlupa, pamhimpapawid o pandagat, mga paglilingkod ng telepono at mga paupahang bodega. Pangalawa, kalakalan, mga gawaing pagpapalita ng iba't ibang produkto at paglilingkod. Pangatlo, pananalapi. Ito ang mga paglilingkod na ibinibigay ng mga institusyong pampinansyal tulad ng mga bangko, bahay-sanglaan, remittance agency, foreign exchange dealers, insurances, at iba pa. Pang-4, paupahang bahay at real estate. Ito ang mga paupahang apartments, mga developer ng subdivision, townhouse, at condominium. Pang-5, paglilingkod ng pampribado. Kabilang dito ang lahat ng mga paglilingkod na nagmumula sa pribadong sektor. Pang-6, paglilingkod ng pampubliko. Kabilang dito ang lahat ng mga paglilingkod na ipinagkaloob ng pamahalaan. So kabilang na dito mga guro, pulis, sundalo at marami pang iba. Malaki rin ang naitutulong sa ating ekonomiya ang paglakas ng Business Process Outsourcing or the BPO o mga mas kilala nating call center companies na nagbibigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino. Ang BPO ay isang sistema ng pagkuha ng serbisyo ng pribadong kumpanya upang gampanan ng ilang aspekto ng operasyon ng isang kliyenteng kumpanya. Ano nga ba ang kahalagahan ng sektor ng paglilingkod? Ang sektor ng paglilingkod ay may mahalagang papel sa kabuuang ekonomiya ng bansa. Ang pagkakaroon ng espesyalisasyon sa paggawa o ang sapat na kaalaman, kasanayan, kagamitan upang gawin ang isang kalakal ng paglilingkod, nagdudulot ito ng epektibong paraan ng pagbibigay paglilingkod sa mga tao. Ang sektor ng kalakalan ng pagtitingi or retail at pamamakyaw or wholesale ay mahalaga upang makatiyak na mahatid sa mga consumers ang mga produkto mula sa kahan o paggawaan. Malaki rin ang naging kontribusyon ng sektor ng paglilingkod sa gross domestic product ng Pilipinas. Nakitaan din ang patuloy na pagtaas ng porsyento ng paglago ng sektor ng paglilingkod sa ekonomiya ng Pilipinas. Nakapagpasok din
ang sektor ng paglilingkod ng dolyar sa ating bansa. Panghuli, naging malaking papel ang sektor ng paglilingkod sa paghahatid ng iba't ibang serbisyo sa kabila ng malaking hamon na dulot ng ating panahon ngayon, lalong-lalo na sa nararanasang krisis pangkalusugan. Naging napakahalaga ang naging gampanin ng sektor ng paglilingkod dahil sila ang naging frontliners ngayon sa panahon ng pandemya. Dapat natin silang bigyang puri sa di matatawaran na hatid serbisyong kanilang ipinagkaloob sa atin. Sila ang ating tinaguriang modern heroes sa panahon ng pandemya. Alam niyo ba na may mga ahensya na tumutulong sa sektor ng paglilingkod? Una, Department of Labor and Employment or DOLE. Pangalawa, Overseas Workers Welfare Administration or OWA. Pangatlo, Philippine Overseas Employment Administration or the POEA. Pang-apat, Technical Education and Skills Development Authority or the TESDA. Panglima, Professional Regulation Commission or PRC. Pang-anim, Commission on Higher Education or CHED. Department of Labor and Employment or DOLE. Ipinatutupad ang kagalingan ng manggagawang Pilipino, pangalagaan ng karapatan sa lugar paggawa, tiyakin ang oportunidad sa empleyo, disente at seguridad sa paggawa. Ang Overseas Workers Welfare Administration or OWA, pinoprotektahan at itinataguyod ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Pangatlo, Philippine Overseas Employment Administration or the POEA. Ito ang nagtataguyod ng mga programang naglalayong paunlarin ang paghahanap buhay sa ibayong dagat at pangangalaga sa mga kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Ang TESDA naman or the Technical Education and Skills Development Authority, ang pangunahing layunin ay ang paunlarin ang manggagawang Pilipino na may kakayahan sa buong mundo at ang pagbibigay ng technical at vocational na edukasyon sa kasanayan sa pamamagitan ng mga patakaran ng mga programa nito. Ang Professional Regulation Commission or the PRC ang gumagabay at nangangalaga sa gawain ng mga manggagawang profesional upang ang kahusayang serbisyong profesional ay buong mahatid sa bansa. Panghuli, ang Commission on Higher Education or CHED. Sila ang namamahala sa mga gawain ng mga pamantasan at kolehiyo sa bansa para mapataas ang kalidad ng edukasyon sa mataas na antas. Para sa inyong ikalawang gawain, buksan ang inyong module pahina 6. Gawain 2 Graphic Organizer, panuto. Mula sa tekstong inyong napanood o nabasa, punan ang graphic organizer sa mga formal na bumubuo ng sektor ng paglilingkod. Bibigyan lamang kayo ng 3 minuto upang matapos ang gawain. Simulan.
Okay, ating linangin ang inyong naging gawain. So ano-ano kaya ang bumubuo sa sektor ng paglilingkod? Kung ang inyong sagot ay transportasyon, komunikasyon at mga imbakan, kalakalan, pananalapi, paupahang bahay at real estate, paglilingkod ng pampribado at paglilingkod ng pampubliko. Lagyan ng check dahil kayo ay tama. Handa na ba kayo sa inyong susunod na gawain? Para sa inyong ikatlong gawain, concept maps, paki-open ang inyong module, pahina 7. Makikita nyo dyan ang concept map. Panuto. Batay sa binasang teksto, sagutan ang concept map sa ibaba. Para sa unang 3 bilog sa ibabaw, isulat nyo dyan ang mga ahensya ng gobyerno na nangangalaga sa kapakanan ng mga manggagawa. Yung rectangle naman na nasa ibaba, isulat nyo dyan ang mga ahensya ng pamahalaan na humuhubog sa kakayahan ng mga manggagawa. Start! Bibigyan ulit kayo ng 3 minuto upang matapos ito. Okay, time's up. Lilinangin muna natin. Ano-ano nga ba ang mga ahensya ng gobyerno na nangangalaga sa kapakanan ng mga manggagawa? Kung ang inyong sagot ay DOLE, OWA, at POEA, lahat kayo ay tama. Okay, ano-ano nga ba ang mga ahensya ng pamahalaan na humuhubog sa kakayahan ng mga manggagawa? Kung ang inyong sagot ay TESDA, PRC at CHED, lahat kayo ay tama.
Para sa inyong panghuling gawain, sagutan ang gawain 4, photo bucket, nasa pahina 8 ng inyong module. Suriin ang mga larawan na nasa ibaba o sa screen at bumuo ng mga hinuha or ideya tungkol sa kahalagahan ng trabahong paglilingkod na ginagampanan ng mga ito. Isulat ang inyong ideya sa espasyo ng module. Bago kayo magsimula, ay ilalahad ko muna ang rubric sa pagpapaliwanag. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para matapos ang gawaing ito. Simulan!
Okay, pakibuksan ang inyong mga module, pahina 9 hanggang 11. Sagutan ang mga tanong at basahin ng mabuti ang panuto bago sagutan. Bibigyan lamang kayo ng 5 minuto upang matapos ang pagsagot sa pagtataya. Simulan!
Okay, linangin natin. Narito ang mga susi sa pagwawasto. Para sa inyong takdang aralin, sagutan ang karagdagang gawain. At narito ang rubric sa pagmamarka. At doon nagtatapos ang ating paksa. Sana meron kayong natutunan. At kung may mga katanungan, isulat ang mga tanong sa likuran ng inyong module. Nang sa gayon sa ating susunod na pagkikita, ay aking masagot bago tayo magpatuloy sa ating susunod na leksyon. Paalam!